ka. Amen. Praise God. Nakakatuwa lang po dahil parang mga bata na naglalaro lang. Pero yun po yung gusto ng Diyos yung minsan na kalimutan mo naman yung pressure ng office. Amen. Yung wag lang parang ayaw mo na sa office Pero kung pwede lang mag-sports fest na lang tayo araw-araw. Pero ganyan po ang biyaya ng Diyos. Amen. At sabi mo sa katabi mo, nagbibigay ka rin ng kalakasan sa akin. Praise God. Ang una po ay galing sa Diyos, ang ating lakas. At ngayon naman tayo bilang kabahagi ng mga gawain ay nagpapalakasan. Glory to God. Sige po tayo magtuloy-tuloy na sa ating pag-aaralan ngayon. At bago ako mag-start, bati mo muna kung tatay yung katabi mo. Sabi mo, belated Happy Father's Day. Huli man, pwede pa din. Amen. Amen. At ang ating pong pinag-aaralan sa loob ng buwan ng June, I am founded upon solid rock. Makikita po natin yan sa Luke 6:48. Basahin po natin ang Luke 6:48. Ayan, patingin nga po ng ating verse. Sige po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. He is like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on a rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. Sabi mo sa katabi mo, you will never be shaken. Amen. Sino dito nagwo-worry kung makakauwi siya, makaka-flight siya dahil sa nangyayaring kaguluhan sa kapaligiran? Amen. Sino nang gustong maunang umuwi? Wala pa rin. Sabi mo sa katabi mo, hanggat di ka pinauuwi ni Lord, huwag ka munang uuwi. Amen. Amen ba? Baka mauna ka, yung palang pagpapala na nakaredy sa'yo, naghihintay na ngayon sa mga susunod na mga araw. Uwing-uwi ka na. Amen. Kaya sabihin mo, maghintay ka lang sa instruction ng Panginoon. Amen. So, ang ating po pag-aaralan ngayong araw na ito ay makikita natin sa verse ng Isaiah 28, verse 16. Sabay-sabay uli nating basahin ang Isaiah 28, verse 16. Okay, 1, 2, 3. Therefore, Amen. Sa TLB version, the Living Bible version, ang sabi po ng verse na ito, but the Lord God says, see. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo. Ayan. Tingnan natin. See, the Lord says, I am placing a foundation stone in Zion, a firm, tested, precious cornerstone that is safe to build on. He who believes need never run away again. Amen. So yung sa katabi mo, hindi ka na patago-tago. Hindi ka na patakbo-takbo. Okay, ano po ba nangyari dito sa Isaiah 28? Ito pong mga Israelites ay, since sila talaga ay pinili ng Diyos na nation, sila po'y mahal ng Panginoon kahit ayaw nila sa Diyos. Amen. Dahil sa covenant ng Diyos kay Abraham, ay pilit silang inaabot ng Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, kahit ayaw mo kay Lord, pilit kang inahabol ng Diyos. Ganyan po magmahal ang Panginoon, lalo na at meron siyang pangako kasi gusto niyang matupad ang inaipangako niya sa lahi ni Abraham. So ngayon, itong mga Israelites na ito, pagka meron silang nararanasang kaguluhan, lumalayo sila sa tunay na Diyos at humahanap sila ng pwede nilang maging sariling Diyos. Kapag nakaramdam sila na nandoon sa kabila ang seguridad, pakiramdam nila doon sila magiging safe, tatakbo sila doon. Iiwan nila yung tunay na Diyos na nagmamahal sa kanila.
Pero di nila alam, temporary lang yon. Ngayon, pag napahamak na naman sila doon, hahanap uli sila ng panibagong kaligtasan. Parang ikaw noon. Hindi mo matagpuan kung kani-kanino ka umaambrela, kung kani-kanino ka tumatahan. Ngayon, nahuli ka rin ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, nahuli ka rin. Amen. Ngayon, sinabi ni Isaiah, Prophet Isaiah sa mga Israelita, ay dahil kayo ay palipat-lipat, patakbo-takbo, at hindi nyo makita yung tunay na kaligtasan, tunay na kapayapaan, tunay na proteksyon, sabi ng Panginoon, magpapadala ako ng isang tunay na pundasyon sa Zion. At ang pundasyon na ito ay tested, matibay, precious cornerstone na pwede kang manahan at manatili. Amen. Amen. Diba? Noon kasi po, ang labanan, puro gera. Sa unang panahon, nung unang panahon, puro gera. Tama po ba? Naglalaban-laban. Ngayon, parang ganun na uli ang nangyayari. Kasi nga ang Bible na mismo ang may sabi na mangyayari na makakarinig ka ng mga rumor of wars. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag ka munang uuwi. Hanggat hindi sinasabi ni Lord. Amen. At ang sabi ni Isaiah, ang sino mang manampalataya dito sa foundation stone na ito ay hindi na muling aalis pa. Hindi na niya pipiliin na umalis pa uli. He will never run away again. Bakit? Kasi mararanasan niya yung total protection, total safety, and total refuge dito sa foundation na ito. Sino nakaranas ng total protection mula sa Panginoong Jesus? Say hallelujah. Alam niyo po, hanggang sa impyerno, kaya tayong iligtas ng Diyos. Amen? Yung pakayang problema na dinaranas mo ngayon. Kaya ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon is the foundation stone. Sabihin mo, bato. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, bumabait. Praise God. Tingnan mo yung katabi mo, kumabait na. Pag hindi pa patatamaan natin ng bato. Number 1, na sinabi po ni Isaiah, na sinabi ng Diyos kay Prophet Isaiah, na gusto ng Panginoon tumanim sa ating puso, ay magpapadala siya ng isang tried stone. Anong ibig sabihin ng tried stone? Ayan, sabi dyan sa Isaiah 28 verse 16, but the Lord God says, see, I am placing, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone. Ano daw ang tried stone? Being a tried stone means it's been tested and proven. Sino dito nakakita sa commercial? Doon sa mga, yung mga ginagamit mong sabon, clinically tested and proven. Yung iba, may makikita ka mga disclaimer, not yet tested. Not 100%, 99.9, fighting germs. Ano yun? So, safeguard. Safe, yung pangalan niya is safe and then guard, pero hindi kanya maproteksyon na ng buong-buo. Amen. Lagi silang may disclaimer. Kasi pagka nagreklamo ka, sabi ng 80% of whitening effect. Hindi pwedeng 100%. Hindi sila maglalagay ng gano'n. Kasi pag walang nabago sa'yo, panigurado magre-reklamo ka. Tanong mo yung katabi mo, ilang porsyento na yung umi-epekto sa'yo? Sintol lang yan, sintol. Yung iba, piyari. Para hindi magastos, okay? So, a tried stone means it's been tested and proven. And katulad nga ng pinag-aaralan po natin, kung bakit ang Diyos inihalin tulad ang isang tao daw na wise man, hindi yung
may dalang regalo, the 3 wise men. But a wise builder do not give up until he finds the very core of the solid strata. Ano ba yung sabihin nito? Sa engineering, di ba? Ang isang wise builder, humahanap siya ng pinakamatigas na lupa sa ilalim para doon niya gagawin ang pinakahuling paghuhukay. Amen. Sino dito yung mga nagtrabaho, yung dati kang foreman, 3-man. Dati ka rin nag-sideline ka, labor. Nilabor mo yung sarili mong bahay. Gusto mo magtayo ng bahay ng kalapati, bahay ng mga manok, di ba? Hinuhukay din yung bahay ng kapitbahay. Di ba? Bago mo itayo, pag gusto mo maging matibay, hinahanap po doon ng isang construction, hinahanap doon ano yung pinakamatigas na lupa. At pag nakita na nila, sinasabi nila, ay pwede na itong hukayin hanggang dito sa level na ito. Amen. That is what they call the very core, o yung tinatawag na solid strata. So a wise builder keeps on digging until they find the most stable soil na pagtatayuan ng bahay. And sometimes, for them to find out if the soil is the firmest soil or the hardest, nagkakandak sila ng soil test. Tinetest yung soil. Okay. Ngayon, sabi mo sa katabi mo, baka dumaranas ka ngayon ng soil test. Amen. Bakit? Yung mga testing, mga challenges pala ng ating buhay will determine the stability of our foundation in God's Word. Ang gusto pala ng Diyos sa'yo, sabi mo sa katabi mo, ang gusto ng Diyos sa'yo, maging matatag ka, maging matibay ka. Ayaw ng Panginoon, palungkot-lungkot ka palagi. Ayaw ng Diyos na nakikita kanyang nahihirapan, na parang walang pag-asa. Ang gusto ng Lord sa kanyang anak, kung gaano ka-bless at pinagpala ang Diyos na may likha sa atin, ay ganun din ang pamumuhay natin. Sabi mo sa katabi mo, kaya bless na bless ako. Because of God. Amen? So ngayon, yung mga testing and challenges ng buhay natin, malalaman mo dyan kung ikaw ba ay tumatatag. Sino gusto dito pag may dumating na mga challenges, siya'y matatag? O kaya sabi mo, hindi, okay lang. Malalampasan ko din. Malalampasan? Paano malalampasan? Palambot-lambot ka. Amen? At sa drama lang po nangyayari yun. Sa drama ng buhay. Pero hindi ho tayo pinanganak para magdrama. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka artista. Minsan kasi, hindi mo dapat talaga dinaranas yun, pero dahil pinili mo yung ganong buhay, nagiging madrama ang buhay natin. Kung bakit baga tayo ay nakapanood ng mga drama sa TV. Alam niyo po, sa totoo lang, yung mga batang dito lumaki sa UAE, hindi nila alam ang mga drama sa TV. Unang-una, halos dito walang TV. Kami, wala ko kaming TV. Ay, meron pala kaming TV, si Pastor Don. Cobra at saka hello, Pastor Don. Okay? Karamihan dito ay halos hindi sila na-engage doon sa mga palabas, doon sa TV natin sa Pilipinas. Di nga nila alam yung mga drama commercial effect ng Pilipinas. Bakit ba ginagawang exaggerated? Para maakit ka. Amen? Sabi mo, hindi ka pa nakakapag-Jollibee. Oh. Kaya ngayon, yung Jollibee, kung ano-ano mga ino-offer sa... manok din yun. O dito ngayon, nagsasawa ka sa manok. yung manok nila, pumupunta na din sa Pilipinas. Yung biryani nila, nandun na din sa Pilipinas. Amen? So sometimes,
yung mga testing yung drama ay hindi pala dapat ganon ang ating buhay. Ang gusto ng Diyos sa'yo, maging matapang. Sabi mo sa katabi mo, be very courageous. Hindi matapang kanino man, kundi matapang sa hamon ng buhay. Amen. Matapang harapin kung ano yung buhay na biyaya ng Diyos sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, I am blessed of your life. Kasi matapang ka eh. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa emosyon. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa takot. Amen? At ang hinahanap mo ay paano ka titibay sa iyong pananampalataya. So founded in a solid rock will makes you stable. Sabihin mo, stable. Sabi natin, I am stable. I will never be shaken by any challenges of this world. At kung nakikita man natin na ang buhay natin medyo sometimes, kaya nga dapat wala na sa atin yung I am feeling down. Ups and down. Kagabi po pinag-uusapan namin sa PD4. Maraming Kristiyano, minsan mas namamagnify ang ginagawa ni Satanas. Bakit? Kasi ganito mag-testimony. Hindi ko sinabing kayo yon. Pero kung sakaling napag-testify tayo ng ganon, we can still change our language. Sabi ay, ito po, kahit na po may ginagawa si Satanas sa aking buhay, ako po'y nakakatayo pa rin. At napagtagumpayan ko po, ako ngayon ay hanggang ngayon ay nandito pa rin sa biyaya ng Panginoon. Minsan, ang nakita lang o mas na-magnify ay yung ginagawa ni Satanas. Pero dapat makita mo rin, sabi mo sa katabi mo, dapat makita mo yung ginagawang katagumpayan ng Diyos sa'yo. Kaya next time, pagka nag-testimony tayo, ay yung pong ginawa ni Satanas sa akin, manina lang yun. Amen. Dahil napagtagumpayan ko po sa biyaya ng banal na Espiritu, ako'y nakakatayo, ako'y nagtagumpay, nalampasan ko yung challenges na yon, biniyayaan ako ng Diyos ng karunungan at ng tapang. Sabi mo sa katabi mo, matapang na tao. Si Andres. Amen. So, kailangan pala, wag mong iisipin na malapit ka na namang mag-collapse. Sabi mo, hindi ko na kaya, Lord. Yung problema, mag-collapse na ako. Sabi mo, wag muna. At wag na wag. You wait. Amen. Maaaring wala ka dun sa solid rock. So, ano pong gagawin mo? What you need to do kapag wala ka dun sa solid foundation? Anong ginagawa ng construct? Pag hindi pa nakikita yung solid foundation, ano pong ginagawa? Naghuhukay, nagdidig ng nagdidig. Ngayon, kung ang buhay mo ay parang wala pa dun sa solid foundation, anong gawin mo? Maghukay ka pa rin na maghukay ng hukayin mo ang salita ng Diyos. Dig it out at may makukuha kang revelation sa word ng Panginoon. Amen! Huwag kang titigil hanggat Lord, hanggat di ko nakikita ang revelasyon mo kung bakit ako ngayon ay pakendeng-kendeng. Aba, ay papakendeng-kendeng, mamaya ay tutuluyan yan. Pero pag patuloy kang naghanap, you dig out the word of God. Dig out the firmest word, the solid word na magpapatunay, magpapatibay ng pananampalataya mo. At pag nakuha mo yon, act on His words. Ang sabi ng salita ng Diyos, the wise builder is the one who listen to His words and do it. Minsan, kaya tayo bumabagsak kasi pinakinggan lang natin pero hindi natin ginawa. Kaya magmula ngayon, sabihin mo, gagawin ko na. Kailangan nating aksyonan. Amen. Until you stand firm, and then, kapag dumating yung another test of life, hey! Hindi ka kekending. Hindi ka maggigiling-giling.
Why? You are founded on the solid rock. I will never be shaken. Sabi mo sa katabi mo, I will never be shaken. Kahit anong negative report. Si Satanas, puro negatibo ang ibabato sa'yo. Batuhin mo din ng solid foundation mo. You are standing in a solid foundation, solid rock of your faith. So sa ganong sitwasyon, alam mo na kung ano ang gagawin. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pag may challenges ka, alam mo nang gagawin mo. Hello, ma. Bago ka tumawag kung kanino man, you stand on your feet and declare that the Lord is with you, that the Lord is with me. I will never be shaken. Lahat ng negative na tinanggap ko, na na-receive ko, will turn out for my victory, will be resulted for my success in the mighty name of Jesus. Kailangan matuto ka. Sabi mo sa katabi mo, aralin mo na magsalita ng magagandang bagay. Then saka ka umiyak. At least nakarelease ka na ng mga good words. Pero alam nyo, pagka nasimulan mo palang matuto na gano'n, hindi na magfa-follow yung pag-iiyak mo eh. Ang magfa-follow na lang palagi is yung confidence mo sa Word of God. Amen. So, sabi ng ibang translation, dun sa Isaiah 28 verse 16, sabi doon, those who trust in Him will never be put to shame. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo mapapahiya. The Lord is with us. So go, ask the Lord for His revelation. I-dig out mo yung kanyang wisdom and act on His powerful words. The more trial and testing that you've been through, sabi sa katabi mo, the more trials and the more testing that you've been through, the more solid, the more stable, and the more firm is your faith. Amen? Amen? Kaya sabi mo, trial na naman, problema na naman. Huwag mong sabihin problema na naman, trial na naman. Sabihin mo, victory na naman. Amen. Victory na naman. Tagumpay na naman ang nakikita ko at katibayan ng pananampalataya ko. Amen. Kailangan po nating maging ganun. Sabi mo sa katabi mo, change your mind. We need to be firm in our faith. The more stronger the foundation you have in life, and we will never be put to shame, and you will never run away again. The more tested you were, the more value is added in your life. Sino dito nakapanood na ng mga car crash test? Nagtatry ako mag-ano. Alam niyo po ba na yung mga valuable na mga precious stone or something, or for example, mga car na mga mamahalin, dumadaan yan sa car crash test. Ganyan yung kumpanya ko. Testing. For testing. Hanggat hindi nila na-achieve, then may percentage yun or may ratings. Hanggat hindi nila na-achieve, I think it's a 5-star rating. Yung pinaka-durable na nila, panay ang ang testing niyan. Gumagawa uli ng bagong kaha o kung ano man yung kanilang ititest, itatama sa pader. Pati pader dapat matibay. Kaya nakita nyo ba yung nangyari sa ating airport? Ang tawag dun sa mga ganon-ganon, yung, bowler ba yun? O sino mga engineer dito? Anong tawag dun? Ha? Bowler? Bowler. Ha? Poste na maliit daw. Para sa mga normal na tao. Pero dito sa UAE, yung mga ganon, sobrang titibay. Kaya minsan, pagka tumama ang sasakyan doon, ang wasak yung sasakyan, nakatayo pa rin yung bowler.
Sa Pilipinas, nabaliktad. Mas matibay yung sasakyan. Na disgrasya yung bowler. Bowler. Pares lang yun. Jeremy, maganda. Bollard ba ganyan? Tama? O, yan na yun. Ibig sabihin, hindi ganong katibay. Maaring hindi kasi siya na-test or hindi naka-design na pag may dumaan na ganong sasakyan, kaya po ano nangyari? Napahamak. Pero ang Diyos, He is more than the bollard of our life. Amen. Sabi mo, total protection ang biyaya ng Diyos sa iyo. Siya yung pinakamatibay na pundasyon ng buhay natin. At the more na dumadaan yung mga sasakyan sa mga car crash test, the more na nag-a-add yung value nila. Kaya sabi mo sa katabi mo, the more kang dumadaan sa testing, the more na dadagdagan ang value ng buhay mo. The more na pinagaganda ng Diyos yan, the more na nagiging valuable ka. Amen? Amen. Hindi ho totoo na pag tinetest ka, ay pinahihirapan ka. Yun yung mindset na binigay sa atin ng mga Espanyol. Mga minana natin sa mga ninuno. So, kaya ngayon, kailangan nating baguhin. In our times, the foundation stone has been tested, and not just tested, but also proven. Sino yon? Si Jesus Christ. Alam niyo po kung bakit si Jesus ay pundasyon na tested and proven? Nakita niyo ba yung binasa natin kanina? Even Jesus ay dumaan sa mga test. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang ikaw. Akala ba natin tayo lang dumadaan sa mga ganyan? Si Jesus dumaan din pero nagtagumpay. Amen! Nagtagumpay siya dahil ang iniisip niya, ikaw at ako. Tayo pang may pinagtatagumpay, iniisip lang naman natin sarili natin Pero si Jesus, nung magtagumpay siya, kaya siya nagtagumpay, hindi niya iniisip ang sarili niya. Ang nasa isip niya ay tayo. Amen? So kaya kahit na anong testing ng buhay ang dumating, sabi mo sa katabi mo, kaya mong mapagtagumpayan. Bakit? Napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus ang lahat ng klase ng testing na pwedeng dumaan sa atin, ang lahat ng klase ng temptation na pwedeng ipadloko sa atin ni Satanas. Amen! Ang kailangan lang, sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that cometh from the mouth of God. Amen! Amen! Kaya matibay yung pundasyon natin. Matibay yung tried stone natin. And that is Jesus Christ. Sabihin natin, I am founded in a tested and tried stone of Jesus Christ. Number 2 na sinabing klase ng foundation stone is yung precious cornerstone. Precious cornerstone. Ano daw ang precious cornerstone? As a precious cornerstone, it means it is the most important stone for the stability of the building. Okay. Kunwari mga engineer tayo at architect. Yung po palang sinabing cornerstone, ito yung pwede kang mag-lay down ng kahit na anong, parang siya yung beginning stone sa foundation. At siya ang magde-determine kung gaanong load ang pwedeng ilagay doon. Alam niyo po ba na sa construction pala, hindi pwedeng kung ano lang yung gusto mong itayo, may mga calculation pala yan. Tama ba mga engineer? Sikat tayo ngayon. Yung mga engineer natin, alam na alam po nila yan. May tinatawag na load calculation. Yung katabi mo, ibang load ang binibitbit, ibang load ang kinakalkula. Pasan ko ang... Paano mo napasan ang daigdig? Ay, kakaganto ka lang sa daigdig, oh. Ano na naman, drama ni ano yun? Nora Honor. Ay, Nina pa. Ay, Nina ni.
Ani Sharo! Hindi pa kasi ako pinanganak nun eh. Hoy, Jet, sobra yung reaction ni Brother Jet. Okay. So yung precious cornerstone can carry the loads that you will keep on it. So again, in a construction, may tinatawag na cornerstone. Ito daw yung first stone laid in the foundation of a building. Typically, it is there in the corner at nagsiserve as a reference point for the entire structure. For example, siya yung magdedetermine kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas yung pwedeng load na mabit-bit nung structure or nung foundation. Amen? Kaya kung magpapagawa kayo ng bahay, pag-pray nyo pong mabuti. Kasi for example, gusto mo ay 3-story, kakalkulahin na yon para ma-lay down yung tamang foundation na kayang mag-carry ng 3-story. May tatlong, hindi ho ito, theoretical sa school. Sabi ni Google ito, meron daw 3 load na tinatawag. Globe, smart, at saka, ito isa lang. Yan lang. Yan yung alam natin na load eh. Pa-load po. Saan ba yun? Meron daw 3 category. Yung load daw may tinatawag na dead loads, live loads, or environmental loads. So ano to? Yung dead loads, yung permanent weight ng structure. Kung gaano yung weight ng bahay na ilalagay. Halimbawa, yung kanyang dingding, yung kanyang bubong, kinakalkula ba yun? Paano yun nakakalculate? Yung mga weight nun, iniisa-isa? Grabe no, ang hirap pala ng trabaho nila. Tama ba? O dinodoble-doble? Hinuhulaan na lang. Sabi, okay ba yun? Ini-estimate. Yung mga live loads naman daw, ito daw yung mga variable weights kaya mag-ingat kayo yung mga mag-o-occupy. Kasama yung mag-o-occupy, yung mga gamit na ilalagay, yung mga furnitures na idadagdag. Ang tawag daw doon ay live loads. Then, yung environmental loads naman daw, ito yung tinatawag na gaano yung mga lakas ng hangin na pwedeng tumama, tubig o ulan na pwedeng dumaan sa lugar na yun. Imagine, ang dami palang kinoconsider sa structure ng bahay. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya marami kang dinadaanan. Kaya marami tayong challenges. Kasi nga, ang daming kinoconsider sa buhay natin ng Panginoon na gusto niya maging matibay ka at maging matatag. Kaya sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka araw-araw. Ayan. Kaya halimbawa, nagpapagawa ka ng 3-story. Binigay mo na, nakuha na yung mga calculation load. Dapat yung mga titira, for example, ay mga 5 kayo sa initial. Yung capacity, yung occupant capacity. Nagsimula kayong 50 kgs. Hanggang ganun lang. Pag nag-more than 50 kgs, may tendency mag-collapse. Kasi nga, baka hindi kayanin ng corner, yung sa foundation. So yung cornerstone ang magde-determine yan. Ano pang gusto kong i-point out dito? The cornerstone of our life is no other than but Jesus Christ. Alam niyo, binitbit niya lahat ng heavy loads natin. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng heavy loads mo, dinala na ni Jesus Christ. Para ang pundasyon ng buhay natin maging matibay. Para kung dumating man yung mga panahon ng testing and trial ng buhay mo, hindi ka masya-shaken, hindi ka magko-collapse. Sabi mo sa katabi mo, walang option sa'yo para mag-collapse. Bakit matibay ang iyong cornerstone? Ano ibig sabihin? Yung mga loads
Sabi mo, gusto mo 3-story. Nung kinalkula na, yun ang nilagay na foundation. Maya-maya nagbago isip mo, gusto mo pala 5-story. Anong gagawin mo? Hindi ka na pwede uling maghukay. Na-lay down na eh. Pero sa ating buhay, pag si Jesus Christ, ang iyong cornerstone, kahit anong load ang dumating sa buhay mo, mapapagtagumpayan mo at i-ensure niya na makakatayo ka at makikita mo ang ganda ng buhay na biyaya niya. Bakit? He carries all our heavy loads. Binitbit ng Diyos. Ngayon nararamdaman mo may heavy load ka sa kasalanan. Yung cross of Calvary, say it on, brings it all. Si Jesus Christ, nandinala niya ang cross ng Kalbaryo. Sabi ng Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest." Bakit kayang magbigay ng Diyos ng kapahingahan sa atin? Kasi lahat ng bigat ng buhay natin, napagtagumpayan niya sa cross ng Kalbaryo. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat walang bigat sa'yo. Mapera, wala pa din. Dapat walang kabigatan sa buhay natin. Paano po nakakaramdam ka ng kabigatan sa buhay mo? Bigay mo kay Jesus. Kasi sinabi niya yun eh, "Come to me." Ikaw na nabibigatan, huwag kang lumapit kung kani-kanino para i-share ang problema mo dahil baka madagdagan. Sabi mo, share ko dun sa ko kasi wala akong mapagsabihan. Nung sinabi mo, lumaki yung problema. Kanino ka magsasabi? Ay Jesus, bakit sigurado ang pundasyon mo ng buhay mo na pag binigay mo sa Kanya ang load, makikerry yan. Amen. Jesus, He carry all our loads, all our sins. He already carried it. You are heavily laden with sickness and diseases. Come to Jesus. Give that load to Jesus. Jesus carry all the sickness and diseases on the cross. Pangalanan mo kung anong sakit yan, nandun sa cross ng Kalbaryo. Kaya yung mga sinasabi ngayong mga sakit, na hindi na alam kung saan ang gagaling, bigay mo pa rin sa Lord. Kaya niyang pagalingin yan. You are burdened with sickness, He carries it on the cross. You are burdened with curse and poverty, He carries it on the cross. You are burdened with death, natatakot ka, you are feared. Dito sa mundo, natatakot ka sa kung anong pwedeng maging future mo, bigay mo sa Diyos. Ayaw niya na ang buhay mo ay nababalot ng takot. Unang-una, hindi mo alam kung buhay pa tayo lahat bukas. We don't know, then why don't we just enjoy the life that God has given you? Enjoy the faith na inilalagay ng Diyos sa atin. How He carry. Paano binitbit ng Diyos yon? Sa cross, He carry it all. Enduring all the pain. Tiniis niya. Lahat ng sakit, lahat ng pain, tiniis niya lahat ng mga pag-shame sa Kanya. Mockery. And the most painful na tiniis niya ay ang isakripisyo, ang pagiging isang anak ng Diyos. Sinakripisyo niya yon para lang sa isang katulad natin. Kaya hindi imposible, sabi mo sa katabi mo, hindi imposible na gumanda ang buhay mo. Kasi lahat ng mga heavy loads na yon ay tinanggal na ng Diyos sa atin. Ang gusto niya lang, kung nakakaranas ka, nakakaramdam ka, ibigay mo sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, at manatili ka sa Kanyang presensya hanggang makita mo ang katagumpayan na biyaya ng Panginoong Jesus sa iyo. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka araw-araw. At alam niyo po ba na ang kamatayan ng Panginoong Jesus, ang anong tawag doon? Sa history, siya yung dumanas ng pinakamasakit at pinakamahirap na sakripisyo ng kamatayan.
Lahat dinanas niya yon. Pero bakit niya binitbit yon? Kasi ayaw niyang may mamiss na load natin na hindi niya mabibitbit. Kaya pangalanan mo lahat ng burden mo, andun lahat yan sa cross ng Calvary. And on the cross, hindi lamang siya representative. He is our substitute. Ano ibig sabihin? Dapat tayo talaga'y nahihirapan. Dapat tayo talagang maparusahan. Pero sa pag-ibig niya sa'yo, sabi mo sa katabi mo, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa'yo, siya na ang nagbitbit ng hirap para hindi tayo mahirapan. He took our nature and took our place. And the most beautiful na ginawa ng Panginoong Jesus, kung bakit niya ginawa yon, gusto niya ring ibigay sa atin ang kanyang buhay. Upang ang maging buhay natin dito ay ang kanyang buhay. Amen. Amen. Hindi lamang para siya lang yung mabuhay, kundi mabuhay ka din. Sabi mo sa katabi mo, buhay na buhay tayo. Amen. Amen. Baka meron pang nagtutulog-tulugan. Okay? So on the cross, that's what Jesus Christ did. He carries all our burden. Therefore, kung merong mga kabigatan sa atin, tandaan po natin, may Diyos na pwede kang lapitan at ibigay sa Kanya ang lahat ng kabigatan na yan. Actually, napagtagumpayan na yan ng Panginoon. Ang kailangan na lang, tayuan mo yung pananampalataya na ikaw ay tagumpay sa Panginoong Hesukristo. And lastly, number 3 is a sure foundation. What is a sure foundation? Okay. A sure foundation means you can stake your life on it. That's who the Lord Jesus is the only true foundation upon which you should build your life. Ano ibig sabihin ng stake on it? Tingnan nga po natin ang 1 Corinthians 3:11. For no one can lay any foundation other the one already laid, which is Jesus Christ. Sa isang pundasyon, wala nang pwedeng magtayo pa uli. Amen? Kaya sa buhay natin, kung ang pundasyon mo na ay ang Panginoong Hesukristo, wala nang ibang foundation na pwedeng ilagay uli. Ibig sabihin yung buhay natin, kung tayo ay founded sa salita ng Diyos, wala ka na dapat iba pang pinakikinggan, kundi salita ng Diyos na lamang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, Word of God. The Word of God, makikita nyo po, kung natatandaan nyo yung pinagaling nila Peter and John sa beautiful gate, yung crippled, mula birth, since birth, napagaling nila. Tama po ba? Sa pamamagitan ng salita na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kung yun daw ay kayang magpabago ng isang crippled from birth, ibig sabihin, it can still change anybody's life today. Sabi mo sa katabi mo, the Word of God can change you. The Word of God can change every situation. Amen? So the Word of God has the ability to make the sick very well, not just well, but in divine health. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na magkakasakit. O gusto nyo nagkakasakit pa rin para may sick leave? Paano po yun? Huwag nyo nang gamitin yung sick leave nyo. Sa totoo lang, tinatanggap nyo na may sakit kayo. The Word of God can turn a sinner into a saint, and yung mga failures can turn into success. Trust the Word and let it work in your life. Kapag po tayo ay nabuhay according to the Word of God, you're building your life in a sure foundation. Anong ibig sabihin ng sure foundation? Sabihin sa katabi mo, sigurado. Sino dito yung you always take your chance of winning? Kaya nga, di ba yung sa raffle,
more chances of winning. Bili tayo ng maraming ticket. Kasi more chances. Sabi mo sa katabi mo, sa Panginoon, no chances. Kasi sa Lord is a sure win. Sure foundation ang gusto ng Diyos sa iyo. Ang gusto ng Lord sa iyo, kapag nangangarap ka, sure yung success mo. Ayaw niya nang mag-iisip ka pa kung magsasucess ka ba o hindi. Kapag nasa Panginoon ka, ang gusto ng Diyos, sigurado yung way na tinatahak mo. Ayaw niya na nagdadalawang isip ka na sigurado ba ako magtatagumpay dito o hindi. When you ask God and make Him your sure foundation, He'll make the sure win ng buhay mo. Yung iba, pinipilit na lang. Magre-risk ka na rin lang, wag na lang sa sugal. Sabi mo, tender hams na lang to, i-risk ko na. Tinaya mo na kay... Ngayon may umuuso po ngayon sa mga grocery store. Yung mga numbers doon. Meron doon sa 1 to 7 sa gate. Huwag kayong pumunta doon. Baka mamaya, tumaya na kayo doon kukurutin ko kayo. Meron din sa day to day, yung mga may parang, akala ko ano yung mga kinakaskas nila doon. Pagka natatalo, tataya uli. Huwag mo nang itaya yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo itataya. Sa sugal, hindi ka talaga mananalo. Sa una, mananalo ka. Pero matatalo ka din. Kasi madali mo rin mawawala. Alam nyo, basta lahat ng hindi galing sa Diyos, madaling mawala. Kasi hindi siya founded. Hindi siya matibay na pundasyon. Pero ibigay mo sa Diyos yan. Itulong mo sa kalooban ng Panginoon. Sigurado yun. Sure win ka dyan. Yung iba gina-justify pa nila. Kasi nga, pag tinaya, nananalo, nakikita nila, nagke-create na ano. Pero sa Diyos, pag binibigay nila, sabi nila, di naman namin nakikita epekto. Kasi nga, kulang ang pundasyon. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ang foundation. Kay Jesus, sure win ka. Sabi ng Isaiah 33 verse 6. He will be sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. Gusto mo ba ng tunay na treasure? Get into the sure foundation. Anong meron doon? Rich store of salvation, wisdom, and knowledge. Alam niyo po minsan, hindi natin kailangan ang kayamanan. Ang kailangan mo'y wisdom. Kasi minsan, ang dami mong kayamanan, wala ka namang wisdom, nawala din. And that wisdom can come only to God. Pero minsan, wala kang kayamanan, pero may wisdom ka, mamaya may dumarating na kayamanan sa'yo. Because we cannot outgive God. Kapag ka siya ang pinili mo as your solid and sure foundation, your success is sure. The beauty of your life is sure. Kaya ngayon po, there's no option for you para maghirap. Totoo po yun. There's no option for you para ikaw ay matalo. If your foundation is a tried stone, ano pang test ang hindi mo mapagtatagumpayan? If your foundation is a precious stone, cornerstone, ano pang loads ang hindi mo makikerry? And if your foundation is a sure foundation, ano pa ang pwedeng maging unsure sa buhay mo? Kaya sabi mo sa katabi mo, you got Jesus. You got everything in Him. Let me end in these verses. Tayo po lahat ay magsitayo. In 1 Corinthians 3, verses 9 to 14. Pag binasa mo ito, ikaw yung kinakausap ng Diyos dyan. Sige po, sabay-sabay tayo. Sabihin natin lahat. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder,
and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Have firm foundation in your heart. Verse 12. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. Sabi mo sa katabi mo, you are the builder of God. And you receive a reward. We are all God's building. We are God's builder. But what God is asking is, what is our foundation? Who is our foundation? So in connection po sa ating Father's Day, I would like to call on the fathers, lahat ng mga tatay dito sa harapan. I will pray for you that you will be a sure